Hello, Ma'am Joey. What I'm trying to ask you, and Ikaw why ba do you si guys, Sino ka ba? Si Dino ka ba o si Timbog? Dun sa backstage. why do you guys collect signatures from people that you guys don't even know? I'm just asking, okay? I'm not trying to bash you. I just want to hear your Have your you watched any materials Haponesa channel on why we are doing this? Yeah, what I'm asking you, why do you guys collect I am signatures? asking you a No, question. wait, hold on, Haponesa hold on, channel. hold on. No. Please answer my question. Have you Okay, watched okay. us, our purpose? Have you read our letter? Yes, I have read your Okay. letters, but it's really unprofessional of you guys. You guys are asking for signature. You guys have to talk to the lawyers first before you We guys talk to ask the lawyers. permission. We talk to the lawyers, Haponesa. You do not know that? VP Sara is an Haponesa, attorney, listen. Okay. No, hold on. You learn how to listen, Haponesa. You learn how to listen, okay? Can I say something, Haponesa, Ma'am Joey? Haponesa, nagre-reply ako, Haponesa. Okay. You should learn how to listen. Okay. You too. Okay. You have to learn how to listen too. Yes, and I am answering your question. I Okay. am telling you already. Okay, I am telling you already, but we talk to the lawyers. Oh, sinong gusto mo Guys, ng wait. lawyer? Oh, Attorney hold on. Delta. We talk to Attorney Hold Delta. on. We talk to Sir Bobet. We Did talk you to guys Attorney ask Lisa. permission? Okay. Did you guys ask permission from Eto tayo, Vice President? Haponesa. You're Teka not muna. listening. May You're not sinasabi ka, listening, oh. Haponesa. Haponesa, Haponesa, you you're want me not to listen listening. pero ikaw ayaw mo makinig. Okay, go ahead. I'll listen. Thank you. Okay, you are asking if we talk to the lawyer. I told you, we talk to the lawyer. So is that issue already settled or not? Can we move on to another issue? That issue's already settled. Okay, Right. settled. Now, Did you, about can the I ask you one more professionalism. question? About the professionalism. What is your question about professionalism? Professionalism, because those signatures, those people they're private people, they're private supporters. It's very, nowadays when people give like ID or passport ID, it could be used by scamming or could be applied for another bank card or something. Do you guys How understand are that? you going to apply for a bank card with the ID number, Haponesa? Ang dami kumukuha ng data privacy. Nung time ng COVID, binigay nyo lang yung CP number and address nyo sa contact tracing form. Nagreklamo ba kayo sa mga mall and establishment about data privacy? Sabi ni Moy Maldita. Well, actually, sa totoo lang, tama naman yan, no? Maging maingat tayo sa mga data natin. Huwag tayo maging burara. Kaya nga po, ang design nitong data information gathering na to ay in such a way that the risks are all going to be mitigated. There is no electronic data. There is no database to be kept. There is no storage. Okay? So definitely, hindi po tayo mahahack kasi wala po tayo sa cyberspace. Okay? Ang pirma nyo po ay papel. So ibig sabihin, kailangan mong agawin tong papel para makuha mo yung data. Okay? Para makuha mo yung data. So ibig sabihin, pagdating sa cybersecurity, wala pong ganon. Wala po tayong issue sa cybersecurity kasi wala po tayo sa cyberspace. Ayan, okay? Also, the Tayo Kami Naman campaign works on consent. Okay? It works on consent. If you are not comfortable in giving your information, do not join. Yun lang yun. Yun lang po yun. Kung ayaw niyo pong mag-participate, ibigay ang data ninyo, then don't join. Ngayon, gusto niyo mag-participate, kaso ayaw niyo ibigay yung data ninyo, hindi rin kayo mabibilang. Di ba? Uy, teka, pwede ko bang i-announce yung mga areas and lugar na alam ko that maybe may mga nanonood? Yes, please. Go ahead. Hi everyone. For those who are currently watching at kung may naibanggit man akong mga taga dito kayo, ito yung mga possible na lugar na pwede niyong puntahan kung gusto ninyong mag-sign sa Tayo Kami Naman. So sa lahat po ng taga Bacolod o malapit sa Bacolod, pwede kayong pumunta at dumaan sa Automobili de Taglia Compound. Ulitin ko po, Automobili de Taglia Compound, Bacolod City in front of Carmelite Chapel. 1 p.m. to 8 p.m. at pwede nyo pong pumunta at hanapin ang Grillesta Cafe. Nandoon po, nagkakandak po sila ng signature campaign. Kung kayo ay nasa Bacolod at malapit, pwede kayo pumunta doon. Next, Block 2, Lot 32, Phase 2, Dasma 1, Salawag, Dasmariñas, Cavite. Dating Golden City Drugstore, now Namod 3 Gems Drugstore. Nagkakandak din po sila doon ng signature campaign. Next,
Sa taga-Samal naman po, kung may mga nanonood na taga-Samal Island, Art J3A Printing Services beside Island Vapor and in front of Asnibo Grill, Babak, Samal, December 12 to 13, 11 a.m. to 6 p.m. Ulitin ko po, in front of Asnebo Grill, Babak, Samal, December 12 to 13, 11 a.m. to 6 p.m. Sa lahat naman po ng mga taga-Zamboanga, mga Zamboangueños, Phase 2, Block 12, Lot 18. Ulitin ko, Phase 2, Block 12, Lot 18, Valle Verde Pension House. Harap lang po yan ng Martian Garden Hotel, Zamboanga City. Doon po nagaganap ang signature campaign. Next, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood sa New York, DDS sa New York, contact po yang Archel Sario for Tay Kami Naman campaign. Ulitin ko po, Yang Archel Sario. Next, sa Vancouver naman po, DDS in Vancouver, pwede po kayong mag-reach out sa DDS Vancouver sa Facebook page for the Tay Kami Naman campaign and they will arrange your schedule. Next, sa Cebu City, alam ko natapos na yung sa Cebu today. SMC Side Sky Park, December 10, 4 p.m. to 6 p.m. But I'm pretty much sure it will happen again very soon. Abangan nyo na lang po sa announcement sa page ni Ate Joey or akin. We will continuously announce kung saan. And sa Davao City po, sa lahat po ng Davaoeños at malapit sa Davao, December 13, Coastal Road, as early as 3 o'clock in the morning to as late as di pa namin alam kung kailan kami uuwi hanggat may tao. So 3 a.m. onwards, December 13. May na-miss po ba ako? Pinapa-announce ni Boss Abos na meron din sa Gentry Manggahan, Skymart Entrance, this Friday 4 p.m. onwards po. Ayan, okay? Meron po ba sa New York? Meron po, i-contact niyo po si Kuyang Archiel Sario. Ayan. Ang kaibigan po yan ni Ma'am Girlie Balaba. Ayan. Archiel Sario. Tapos, sa lahat po, kung hindi man namin po nabanggit, pwede po kayo mismo ang mag-organize sa sarili ninyong lugar, Ate Joey? Yes, okay. So pwede nyo po na i-contact ako or si Pau kung gusto niyo pong mag-guide kung paano po kayo kung paano po kayo magsa-start ng inyong signature campaign sa inyong mga sari-sariling community. Maaari po kayo magsimula na magpapirma sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak by downloading the sanction form ng Tay Kami Naman, okay? Yung form po na yan, ito po yan, ito po. Okay, mag-download po kayo ng form, mag-print po kayo ng form at ng letter, okay? Ng form at ng letter, ipaliwanag po ninyo sa mga kapwa natin Dutertista ang layunin ng itong sulat na ito, okay? So basically, ang aadikain natin dito, ang ultimate goal nito is talagang magkaroon tayo ng legal foundation para mapauwi si PRRD dito sa Pilipinas. Ayan, okay? Ngayon, after po ninyong makapagpapirma, okay? Kunwari, syempre, friends and family, ganyan-ganyan. Sa isa pong signature page, meron po yung 22 slots. Ayan. So, ilan ba ang kaibigan ninyo? Ilan ba ang mga kamag-anak ninyo? Papirmahan nyo na. Ayan. Papirmahan nyo na. And then, pagkatapos nyo po mapapirmahan, kung kunwari, meron na pong kumpleto na po yan, naka-isa, dalawa, or tatlong signature sheet na po kayo, i-ship nyo na po yan, ipadala nyo na po yan sa ating designated address, which is in Davao City. Ayan. Okay. Masasabi mo ba yung address natin ngayon? Ayan. Yes, pwede po. At saka ihabol ko lang din po sa Lapu-Lapu City, ongoing daw po sa headquarters ni Christine Takahashi sa Basta Kagodoy Road. Ayan, okay. Nasabi mo yung sa Caloocan, North Caloocan? Ay, hindi. Oo. Meron din sa North Caloocan sa December 13. Teka lang po. Wait. Ay, sorry, wait. Ayan, sa North Caloocan, ENC Building, Saranay, Bagumbong, North Caloocan. Ang pin location po is the North Cafe along Saranay Road lang. Ayan, okay? Mag-open po sila ng 9 a.m. to Sawa sa Saturday. So kung kayo po ay taga Caloocan, taga North Caloocan, sugod na po kayo sa ENC Saranay Building. ENC Building, Saranay Road. Ayan, Saranay Road. Pagkatapos, sa Victoria City, sa may, Victoria City, sa may Negros Occidental. Araw-araw din po ang papirmahan dyan ni
dating kagawad Beda P. Biala Jr. Ayan, okay. So sa Barangay 13, Kadalag An Village, Victoria City, Negros Occidental. Ayan. Tama. Okay. At saka sa Lebanon din po, December 13, sa Daura, Beirut, 10 a.m. to 4 p.m. po yun, Sunday. So pwede po kayong pumunta doon kung OFW po kayo sa Lebanon at gusto nyo pong makasama. Please, pwede po kayo pumunta sa Daura, Beirut, December 13, 10 a.m. to 4 p.m. Sa Zamboanga del Sur, meron din po sa Padal Store, fronting Barangay Hall, Purok Matinahuron, Barangay Tigiwan, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, December 10 to 14, 8 a.m. to 5 p.m. Nagpapapirma din po sila dyan. Okay? Correct. At hindi lang yan, Ate Joey, no? Meron din tayo sa Cotabato. Sa lahat po ng mga Cotabateños, tayo kami naman signature campaign. Samlang, North, Cotabato, ongoing po ang mga signature campaign natin doon sa Barangay Buayan, Barangay Pag-asa, Mekara, Ukay, Ukayan, Poblasyon lang. So kung nandun kayo, narinig niyo yun, na nabanggit namin, taga dyan kayo, tugod na, pumunta na at pumirma. Ayan, okay. Ang tawag dito, ang tawag dito sa Aklan naman, Kalibo Aklan. Sa Kalibo Aklan, EG Condotel Lobby, Magdalena Village, kahileran ng Beer na Beer Warehouse from December 11 to December 31, 2025. Mag-hold din sila ng signature campaign doon. So, sa mga taga-Kalibo Aklan po dyan, panahon na, very, very take advantage dito po sa initiative natin, dyan po sa EG Condotel Lobby. Ayan. Correct. At meron din po sa Belgium, ate, no, hindi ko ma-mention, ma-pronounce yung pangalan dahil hindi ko alam paano siya basahin. Pero you can contact, guys, for the people of Belgium. Contact Dudes, Quibin. Ima-my day ko na lang yon. So please check that out. Binigay niya yung cellphone number niya. Kung taga-Belgium kayo, you may want to contact him at 046-604-4061. Ulit, kung taga-Belgium kayo, you may contact Dudes, Quibin. Cellphone number 046-604-4061. Ayan, okay. Meron din sa Montalban, Rizal, December 11, 2 to 6 p.m., Riverside ang location. And Grotto Vista Resort, San Jose del Monte, December 13, 2 p.m. to 6 p.m. Ay, wow! Go na go ang Grotto Vista Resort! Aray, hindi rin papatalo sa lahat po ng mga taga Lapu-Lapu City. CGT Headquarters, Basak, Cagodoy, Lapu-Lapu City, in front of Plumera Square. Grabe, ang dami, Ate Jo! Correct, ayan. Sabi pa, shoutout din po sa Cyprus, Nicosia, sa Sunday, Kabayan Philippine Store. May pirmahan din po sa mga OFW. Ayan. Grabe. Ayan. At sabi ni Trendy, paano pag may nagpanggap na nag-campaign na yan at isabotage siyang campaign na yan? So, paano po niya isasabotage? Paano po isasabotage? Kukuha po siya ng signature? Tapos, hindi naman pala? Ganon? Oo. Tsaka sali ko na lang din pala, Ate Joey, sa Saudi Arabia, Jeddah, sa lahat po ng mga OFW sa Saudi Arabia, Jeddah, December 26, Al Yasmin Mall daw, 10 a.m. to 9 p.m. Pero sana yung mas maaga, mas better. Oo. Mas maaga, mas better. Correct. Ayan. Si Vuj Marquez, dito sa Saudi Arabia, sa Jeddah, sa December 26 po, sa Al Yasmin Mall po ako. December 10 a.m. to 9 p.m. po, sabi ni Vuj. Ayan. Ang tawag dito, by the way, shout out lang sa mga babayan ko sa San Jose del Monte, Bulacan. So, I hope all of you guys already downloaded or sinirox na yung signature campaign, signature sheet at saka po yung letter. At sana nakapagpapirma na kayo sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo. At kung kunwari meron na kayong completed na signature sheet, maaari nyo po akong kontakin. Ako na ang kukuha. Ako na ang magdadala niyan sa paroroonan. So, I'll take charge. Message nyo lang po ako. Magkita-kita tayo. Mag-eyeball tayo para makonsolidate po natin yung ating mga pirma na nakalap. Ayan. Okay? Ayan. Sa mga nasa Japan din, i-contact nyo si Boss Dada at saka si Miko Poge. Si Miko Poge, nag-aano rin daw sila. They're doing their own initiative as well. Correct. Ito, December 14 daw po, Ate Joey, December 14, 3 to 6 p.m. sa Starbucks po.
UC Med Mandawi City, Cebu. Look for Ruby. Again, sa lahat po ng mga Cebuanos, ito rin po. December 14. Again, ulitin ko po sa lahat po ng mga Cebuanos na nanonood. December 14, 3 to 6 p.m. Starbucks beside UC Med Mandawi City. Look for Ruby or Docmar. Oo. Ay, teka, meron pala nagko-comment dito sa backstage. Mahina argument nyo, social engineering yan. Ginagatasan nyo lang ang Duterte brand, sabi ni Pontis. Paano gagatasan mo lang ang pera, Pontis? Putang ina mo. Tapos, meron dito si BV. Sagutin niyo po yung concern sa kabila on data security in a more lucid and non-combative way. They had been answered several times. Non-combative na non-combative kayo, as if naman parang friendly sila sa amin. Sinasabihan na nga kami scammer pagkatapos gusto niya. Ano sagot namin sa kanila? BVs. Ayun. Andito si BV sa sa station. Teka, wait lang Wait lang BVs, hindi kita marinig kasi nasa BVs, gusto mong lumipat dito sa TikTok. Tsaka si Timbog na nandito sa backstage. Lipat kayo sa TikTok kasi nasa ang pangalan nito. Teka. Maybe I can figure out a way. Wait lang. Teka Sa lang. Quezon City daw po sana. SHS, pwede kayong gumawa mag-print ng letter 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 sana. SHS, pwede kayong... Sorry, hindi po pwede. sorry, hindi po pwede. Oo. Ang tawag dito, BVs at saka Timbog, lipat kayo dito sa TikTok. Meron pa pala. December 11, sa Carmen Covered Court, Cagayan de Oro, sa lahat po ng mga taga-Cagayan. December 11, Carmen Covered Court, sa Cagayan de Oro. December 12, Patag Covered Court, Lapasan Veterans Park. Oo. Ayun. Yung mga nagsasabi dito, nasagutin niyo yung kabila in non-combative way. Putang ina niyo pala, inaaway nga kami araw-araw niyan. Pagkatas non-combative gusto ninyo. Kung valid yung nire-raise na issue nila Maharlika, nila Edwin Hamora, okay, kung valid yung mga pinagpo-point nila, meron kaming group chat na magkakasama kami. Pwede niyo kami i-message doon, ba't hindi niyo kami mini-message? Pagkatapos sasabihin niyo, kung ba't gagalit kayo kasi, nagagalit talaga kami sa mga putang ina. Diyos ko. Yung issue ng data security, exactly, ano yung problem ninyo? Ano yung social engineering na sinasabi niyo dito? Diba? Haponesa Channel, ayan. Hello, Ma'am Joey. What I'm trying to ask you, and Ikaw why ba do you sino ka ba? Si Timbog ka ba o si Timbog? Doon sa backstage. why do you guys collect signatures from people that you guys don't even know? I'm just asking, okay? I'm not trying to bash you. I just want to hear your Have you watched any materials Haponesa Channel on why we are doing this? Yeah, what I'm asking you, why do you guys collect I am signatures? asking you a No, question. wait, hold on. No. Please answer my question. Have you Okay, watched okay. us, our purpose? Have you read our letter? Yes, I have read your Okay. letters, but it's really unprofessional of you guys. You guys are asking for signature. You guys have to talk to the lawyers first before you We guys talk to ask the lawyers. permission. We talk to the Already- lawyers, Haponesa. You do not know that? VP Sara is Haponesa, listen. Okay. No, hold on. You learn how Let me. to listen, Why Haponesa. are You learn how to Can I listen, speak? okay? Can I say something, Haponesa, Ma'am Joey? Haponesa. Nagre-reply ako, Haponesa. Okay. You should learn how to listen. Okay. You too. Okay. You have to learn how to listen too. Yes, and I am answering your question. I Okay. am telling you already. Okay, I am telling you already, but we talked to the lawyer. Oh, sino gusto mo Guys, ng wait. lawyer? Oh, Attorney hold on. Berna. We talked to Attorney Hold on. Berna. We talked to Sir Bobet. We Did talked you to guys Attorney ask Berna. permission? Okay. Did you guys ask permission from Eto tayo, Vice President? Haponesa. You're Teka not muna. listening. May You're not sinasabi ka, listening, Haponesa. Haponesa, Haponesa, you you're wanted not to listen listening. pero ikaw ayaw mo makinig. Okay, go ahead. I'll listen. Thank you. Okay, you are asking if we talked to the lawyer. I told you we talked to the lawyer. So is that issue already settled or not? Can we move on to another issue? That issue's already settled. Okay, Right. settled. Now, Did you- about Can the I ask you one more professionalism. question? About the professionalism. What is your question about professionalism?
professionalism, because those signatures, those people are, they're private people, they're private supporters. It's very, nowadays when people give like ID or passport ID, it could be used by scamming, or could be applied by for another bank card or something. Do you guys How understand are that? you going to apply for a bank card with the ID number, Japonesa? You could. There's possibility. You show me. Because Yeah. okay, Japonesa, I've been in a financial institution for a very, very long time, and I'm also a data Okay. privacy officer working with BSP for a very, very long time. You cannot apply for a bank loan with an What is your ID number. Can I ask what is you guys are objectives for the signature It's in the campaign? letter. What is your- The letter. I asked you already, Japonesa. Did you read our letter? You said yes. Actually, And you're asking for actually, our objective. you guys and you ask don't for- know. did you guys ask permission from Vice President? Why are you guys using her name? She signed the letter, Japonesa. Yes, you Your guys- name. Ginaga- You're making a premise that we did not do. We're not using VP Inday's name. VP Inday, puta, kilala ko na to. Ma'am Joey, Oo. ginagamit Oo, kilala ko na tong tangang to. Oo, bobo tong tangang to. Si ano yan, ang tawag dito? Okay, but at least hindi siya nagwala-wala. At least hindi siya nag-ano. Natawa ako dun sa hindi nagpaalam kay VP Sara. Ano sa tingin mo, gagalaw kami na hindi magpapaalam? This is not VP Sara's initiative. This is people's initiative. Tanga. Diyos ko. Okay? So ngayon, yung mga nagsasabi, you're not professional. I am a data privacy officer po, no? That's part of my profession. Totoo pala Okay? yung patrol. So yung mga nagsasabi na parang, you're not professional. Actually, we are professional enough po to conduct this. Kasi we made sure that the information that are going to be gathered would not be sufficient to actually consummate identity theft. There is no copy of ID being asked. There is no complete address that is being asked. Kung nandito si Tio, na anak ko. Okay. There is no, so ngayon, yung sinasabi ninyo na, I agree with all of you. Okay, data should be protected. I am a data privacy officer. That's my job. Okay? Okay? Ngayon, kayo yung scammer. Kasi sinasabi ninyo na bakit yung ginagamit ang pangalan ni VP Sara? Hindi namin ginagamit ang pangalan ni VP Sara. Why is that your premise? Ngayon, you are fucking lying. Sinungaling ka. Kagaya ni Maharlika, kagaya ni Edwin Hamora, at kagaya ng mga puta ng mga pinakikinggan ninyo. Kayo yung sinungaling. We're not using them. Inday Sara joined us. She did not ask us to do this. Correct. We are the one who initiated this. This is an initiative of the Filipino people, of the Duterte supporters. Bakit namin kailangan magpaalam kay Inday Sara? You make it appear as if ang pagpapaalam kay Inday Sara is a requirement. Of course not. Hindi kami inutusan ni Inday Sara to do this. So ngayon, yung mga nagsasabi na, hindi, ang tawag dito, unprofessional, kineme-kineme. What are the risks? Let's be professional here. Identify the data privacy lapse wherein the information is going to be endangered. That there is a possibility of identity theft because of the information that you can see in the form. What are the possibility that there is going to be identity theft? Can you consummate an identity theft with the information that are provided here? Explain to us. Ngayon, you are talking about social engineering. What about social engineering? Are you saying that the Duterte supporter, the number of Duterte supporter is not real? Correct. That we are that the signature campaign is to make it appear that there are Duterte supporters? When you say social engineering, you try to manipulate an outcome based on a basis without a really factual basis. 'Di ba? Yung gumagawa ka ng outcome na wala naman talagang factual basis. So, for example, yung astrosurfing is social engineering. You make it appear na merong support, merong mga pero ingay lang pala yan. 'Di ba? So, when you say that this is social engineering, when in fact, we just want to meet the outcome and the reality that Duterte supporter is a formidable force of this democracy, where is social engineering there? Where is social engineering there? Okay? So ngayon, ikaw, BVs, nakalimutan ko yung pangalan nitong irrelevant prick na to eh. Tanga to eh. Umakit na to before dati sa live ko, tapos nagwawala. Ayun. Timbog, sino kayo? Nandito sa backstage sa Talaga ako na. Nakakita ko ng troll. Nakapanood ka ba ng movie na troll? Sa Netflix. Tapos magalit ako din. Natawa ko sa itsura niya. Buti binaba mo. Nakita mo na pala yan dati. Nakita ko na yan before, parang may tama sa ulo. Oo.
Parang may tama sa ayun, Leon Javier. Leon Javier niya. Oo. Correct. Di ba umakyat na yan before? May tama sa utak yan eh. Tapos, sobrang tanga pa nung, these are private people, ineme. Again, if you're listening to our discussion, this entire kami naman, campaign runs on consent. Kung ayaw mo makipag-participate, hindi ka pipilitin. Ngayon, hindi ko maintindihan, ayaw nyo palang sumali. Ba't nagpupunta pa kayo dito mga putang ina nyo? Ayaw nyo palang sumali eh. Nagulat ako na nag-open ka mo, utang, ang pangit eh, di ba? Okay. Ayop. So ngayon, please tell me, okay, if you are scared about identity theft, you have to tell me that the identity theft is going to be possible with the information provided. Sapat ba yung mga information na nilagay nyo dito para magkaroon ng identity theft? Because that's how you're going to assess the risk. I mean, I really want to listen, no? I really want to listen. So yung mga information na pinrovide nyo dito, sapat ba yan para magkaroon ng identity theft? Ganun kasi yan. Pagka kunwari nagre-reklamo kayo sa data security, data ganyan-ganyan, emerald, magkakaroon ng scamming, ganyan-ganyan. Paano kayo may sa scam? Okay? Paano kayo masascam? I really want to understand because there might be some way na nangyayari na ano, no? You know, actually, data is very, our data are ano, no? Data now is gold. It's commodity in certain sense, no? For example, yung AI. Kanina nga, hindi ko alam yung InQ, ano yun? Yung Thai skincare brand, Pau. Meron, very popular yon. Sige, tawa ka lang muna dyan. Chika lang ko ng saglit. Ganyan. So what was done is, because of AI, popular siya na skincare guru. So ngayon, ang nangyari, merong parang AI app na ginawa yung mukha niya, alam mo yan, yung features niya and everything, na nagla-live selling. Okay? So ngayon, syempre, yung goodwill niya, dala-dala ng mukha niya habang nagbebenta siya. 'Di ba? Habang nagbebenta siya. Mga bakla, hindi mo kailangan ng ID number to do something like that. Oh. So ngayon, itong tinutukoy nyo dito na identity theft, ordinaryong Pilipino, what exactly are you trying to Sinasabi nila na parang baka gamitin daw sa People's Initiative. Paano po siya magagamit sa People's Initiative? Ang hahawak po ng lahat ng pirma ninyo ay close-in security ni PRRD. So paano siya magagamit? Yung mga ganito kasi, mga bintang na to eh. And it is actually very, very libelous. Alam mo kasi, Pao, when PRRD opposes the People's Initiative, I attended all the rallies. I opposed that vehemently. And for this idiot, Edwin Hamora, Maharlika, Maui Spencer, 167, and other idiots na kasama nila, to say that these are going to be used for People's Initiative para sa Chacha. What the fuck are you talking about? Those are actually very, very slanderous, libelous comments. Because that's not what I believe in. That's not the foundation of my politics. I opposed it. We opposed it. We actually tried to rally the people to oppose the People's Initiative, the charter change under this administration. So ngayon, ano yung sinasabi ninyo? Na hindi gagamitin to sa ganyan-ganyan. Buti ba sana kung yung pag-ask nyo ng question magalang eh. Yung very and a lot of people ask questions to me. I answered them. Wala namang problema kung talagang seryoso kayo, talagang maganda yung intention ninyo. Nagtatanong kayo para tulungan yung movement o nagtatanong kayo para siraan kami? Oh, correct. Diba? Correct. Ang ganda nun. Nagtatanong kayo para tulungan kayo. Siraan kami. Ayun, yun gusto kong malaman. Wala silang alam sa mga technicals, Miss Joey, kasi kaya puro intriga na lang, pang chismisan lang level nila. Dapat si Christopher Min ang kausap nila. Actually, sobrang sad na tao nito ni Edwin Hamora because Edwin Hamora is not supposed to be that stupid. Kasi ang tawag dito, learned naman yung tao na yan si Edwin Hamora. But I think Edwin Hamora's life is so pathetic na he got stuck with talking to people like yung mga bobo na if you're going to watch their live, it's so pathetic. I mean, parang napapalibutan ka ng bobo, Edwin Hamora. Ikaw lang yung merong legit na professional experience. Tapos yung mga kausap niya, Pao, talaga mga bobonicals.
Super bubonicals. Hindi ako mag- Bex, sabi ko talaga, Edwin, that is how you're going to bring yourself down? Yung ang kausap mo, yung magnanay na pokpok, yung baklang kanal, etong estapador. 'Di ba? Diyos ko. Si Edwin ata si Haponesa. Hindi, si Haponesa. Si ano yan, si Leon Javier yan. Barkada yan ni Edwin Hamora. Parehas niyang taga Bicol. Mukha din sila actually. Somehow, yeah. Parang galing sa isang mold. I think they're only saying about security is to hold or stop people from signing up. Correct. Ngayon, of course, syempre, parang security, kasi you really have to take care of your information and your data security. But they do not really understand the danger. So sabi ko nga, kapag kasi sinasabi ninyo na merong problem sa data security, ano exactly yung risk? Like for example, when you say na scam yan, saang scam siya magagamit? Saang scam siya magagamit? You have to tell us, saang scam siya magagamit? 'Di ba? Ngayon kung sasabihin nyo na gagamitin niya, yung mga pirma na yan, gagamitin yan para sa Chacha. You think a former close-in security of PRRD ay papayag na ibigay ang mga pirma para sa isang Chacha? Is that what you're telling us? You think us na nilabanan ang Chacha ay papayag na itong mga pirma na to ay gagamitin sa Chacha? And aside from that, we hold ourselves accountable that the information that are going to be gathered here is going to be used for this letter only, for this action to the Supreme Court in relation to the cases of PRRD only. Correct. So, ano exactly yung ninyo? Ano exactly yung problema ninyo? When you say iiskamin, gagamitin sa identity theft, ganyan, paano magkakaroon ng, paano ka makakapag-consummate ng identity theft na ito lang yung information na meron ka? True. Okay. Anyone here can throw questions, legitimate issues? Oo. Or baka may mga tanong pa sila about the campaign. Ayun. O may pal lang talaga siya, Ma'am Joey. And alam mo yung mga entrada nila, kasi nagagalit ka agad, Joey, ganyan, na parang, these people are maligning us for months already. And now, kapag minumura namin kayo at nagagalit kami sa inyo, at pag babanatan nyo na naman ng non-stop si Just Egan, at lumalaban kami sa inyo, biglang, hindi nyo kasi sinasagot ng matino. Kayo ba? Kailan kayo nakipag-usap sa amin ng matino? Kailan kayo nakipag-usap sa amin at nakikooperate sa amin para sa isang matagumpay na PRRD event? Wala. Kasi every time na merong PRRD event, wala kayong ginawa kundi manira. Every time na merong initiative para kay Inday Sara, wala kayong ginawa kundi manira. And we have documented everything. Okay? Anong ginawa ninyo doon sa Salamat PRRD book? Siniraan nyo. Initiative ito ng mga PRRD supporters. It is supposed to encapsulate all the achievements of PRRD as president. Napaka-importante niyang libro na yan. Anong ginawa ninyo? Siniraan ninyo. Inday Sara's office, the office of the vice president, ay tinitipid sa budget nitong gobyernong ito. Tinutulungan si Inday Sara ng mga private individuals, ang office of the vice president, para sa kanyang mga disaster response, relief operations. So private sectors find a way on how to make donations to the in coordination with the office of the vice president. Anong ginawa ninyo? Siniraan nyo yung mga tao na nagfa-facilitate ng donation para sa office of the vice president. Yung asawa ni si Miss Kate Necesario, na isa sa mga organizer ng Duterte Run. Anong ginawa ninyo? Jowa na ni Basti yun. Pagkatapos siraan nyo pa rin ang Duterte Run. Correct. Ilang araw nyo pa rin kinontent, pinagsisisiraan nyo pa rin. So ngayon, yung mga nakikinig dito and you still give value to the words of these people, something is seriously wrong with you. So mumurahin ko sila kung kailan ko sila gustong murahin, lalong-lalo na pag lumalabas ang kaputang inahan nila at wag nyo akong pipigilan. Kasi ang dami nga hindi pa nakakaalam eh. Ang dami ng feeling nila Duterte supporter pa rin yung mga yan eh. Hindi nga sila Duterte supporters.
So what they are telling right now, dahil pumirma si Inday Sara, sa salamat sa Tay Kami Naman campaign, nag-participate si Inday Sara doon. Ano ang sinasabi nila ngayon? Si Inday Sara naman kasi marami naman talaga mga maling desisyon yan eh. Diba? That's what they're telling now. So sinisiraan na nila ngayon si Inday Sara. Really, who benefits from your actions? Not the Duterte supporters, not PRRD, not Inday Sara. Nagsiselos kasi sila. No, I think it's really more than selos. It's really more of nawalan sila ng kita. Hindi na sila makapag-solicit sa mga Duterte supporters. Yun. Correct. Correct. May tanong pala dito. Wala tuloy. May target number of signatures ba to make an impact sa appeal? We want to we want to reach well, ang una diyan parang tinitingnan namin kaya ba natin ng 1 million? Ganito kabilis kaya ba natin ng 1 million? We hope to reach 1 million, pero whatever we have on the second week of January, yun yung isasubmit natin. Ang maganda naman diyan is that, well, I hope everyone would participate so we can reach 1 million. Okay? Ilan na po ang signature? Wala pa po tayong 100,000. Very, very small pa po yung number natin. Okay? But ang maganda po doon sa ginagawa natin is that lahat po na nag-participate, masasabi po natin na totoong tao. Lahat po na nag-participate, lahat po nang nag-ano. So imaginein mo kung kunwari we have 50,000 signatures right now. Imagine a place with 50,000 people. So those are the number of people that we are able to gather together. Ayan. So kaya nga po, okay, sa totoo lang, mahirap mag-gather ng signatures. Pagkatapos, meron pang mga taong ganyan. Okay, may mga taong pang ganyan. So, mahirap mag-gather ng signature, kaya natutuwa kami, yung PDP Laban, nagpa-participate na rin sila. Yung SDS, Sara Duterte supporters, na merong different chapter all over the world, nagpa-participate na din. Ang Maisog, nagpa-participate na din. Okay, kaya nagpapasalamat kami sa lahat. So, magtatagumpay po tayo kung lahat po kayo ay kikilos at gagalaw. Hindi po to kaya, hindi ko po ito kaya. Hindi po to kaya ni Paulo, hindi po to kaya ng mga vloggers, hindi po to kaya ng PDP lang, or ng Maisog lang, or ng SDS lang. Kailangan po lahat ng Dutertista mag-participate. We all say, mahal natin si PRRD, ngayon natin pakita. Kaya nga ang title nitong signature campaign na to is Tay Kami Naman. Ayan. Ngayon. Sana makaabot ang 1 million. Sana. Tutulong naman na akala lahat yung mga nanonood. Sana. Anyway, Miss Joey, discuss nyo na po ba yung latest post ni Jollibee na sabi daw, abangan daw ang sagot ni VP? Paano? Ang alam ko ayaw makipag-usap sa kanya ni VP eh. Ayan. Ma'am Joey, nag-organize po ba sa ibang bansa? Meron pong mga nagsa-start na. Again, do not wait for someone to coordinate. Kasi po, hindi nyo na po dapat hintayin na merong lalapit sa inyo or merong magse-set up or something like that. Ang pwede nyo pong gawin, mag-print na po kayo agad ng signature sheet, ng letter, okay? At ipaliwanag nyo na po ang layunin ng signature campaign sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, papirmahin nyo na po. Pag meron po kayong nakitang nag-organize, pwede nyo pa rin pong lapitan. Like for example, pwede bang sabay-sabay nyo na lang ipadala yung signature sheet para isang shipping na lang, mga ganyan. Yung mga ganong etso. So pwede nyo pong gawin yun. Saan po pwede ipadala? Nasa post po namin, kung mag-visit kayo sa mga profile namin sa Facebook, andun yung Oo. Nakalagay po. po. Ako ng poster tomorrow, upload ko. Pagka po nakompleto nyo na po yung signature sheet, nakapirma na po kayo, ganyan, pwede nyo po siyang ipadala sa... Teka lang ha. Asan ba yung... Wait, Ayan. Pwede niyo po siyang ipadala sa Unit 224 Palmetto Place, Condominium, Maa, Davao City, 8,000. Ayan. Yung mga signed sheets po, pwede niyo na pong ipadala doon. Ayan. Okay? Salamat sa inyong lahat. Salamat.
Ayan, go Ate Joey, banatan mo yung mga vindicated ko, no, para naman matigil na yung pagsusulisit nila at pag-feeling victim. Actually, natigil na yung pagsusulisit nila, kaya nga sila galit na galit kasi wala na silang kita. Ang dami nilang nalokong OFW eh. Correct. Ayun, kaya sila galit na galit. Ngayon, itong mga taong to, hindi nyo ba naiisip na parang araw-araw, wala namang nanonood sa kanila, wala silang ginawa, kundi banatan ako, banatan kami, itong tay kami naman, banatan si Just Egan araw-araw. Lahat ng mga program for the Dutertes. Oo. Ano to, Joey, sa Queens, ako mamayang gabi, 9:30 to 10 p.m. taga sa New York. Ayan, oo, si Kuya Archiel. Ayan. Okay. So anyway, yung mga Pilipino po abroad, same instruction po, no? Same instruction po. Kung paano po ginagawa dito sa Pilipinas, ganun din po sa inyo, ganyan. Yung ID po na kailangan niyo pong i-provide, hindi naman po necessarily passport. Kung meron po kayong ibang ID, Philippine issued ID, pwede po niyo yung gamitin yun. TIN, SSS ID, SSS number, ganyan. Kahit anong government numbers, pwede niyo pong gamitin yon. Ngayon yung iba kasi wala na silang ID, passport lang, kaya passport yung ginagamit. But if you remember any of your Philippine ID number, pwede niyo pong gamitin yon. May nag-comment dito, student ID po ba? Pwede. Student ID pwede po, for 18 years old and up, pwede po yun. Ayan. Sabi ni Jumel, Joey, kanino ba kasing supporter ng mga Kanorian? Sana i-call out din sila ng mga Duterte or i-message sila private. Alam ko nagawa na yan pero wala talaga. Kasi nakakasira talaga sila sa Duterte base. Tutaya ng mga Kano kasi nasa Amerika yan sila. Ninanakaw lang Duterte base supporter, sabi ni Jumel. Hindi ko ina-expect na i-call out sila publicly ng kahit sinong politiko. Sa totoo lang. I don't think they're going to be called out by any politician. Wala eh. Kasi syempre parang kahit na nakakainis sila, yung mga sinasabi nila, karapatan nila yun eh. Kumbaga, freedom of speech eh. So, ganon. Kaya talaga ang labanan dyan, nasa discernment ng mga nakikinig. Ganon. Huwag kayong magpaloko sa kanila. Ayun. Sabi ni De La Cruz, sabi, VP, marami po kasing nagalang kababayan natin, kaya gusto lang po naming linawin. Inendorso niyo po ba sa mga OFW na ibigay ang kanilang passport number, pangalan, address at company ID? Wala pong ganyan. De La Cruz de Castro, wala pong ganyan. Ang kinukuha lang po, pangalan, address that is not necessarily complete address, ID. So pangalan ng ID, kunwari passport yan, hindi sulat mo passport, and ID number. Wala pong company ID. So, De La Cruz de Castro, sinungaling na tong comment mo. Ayan. Kami naman, campaign signature form na ang layunin daw ay makatulong sa pag-uwi o pagpapalaya kay PRRD kahit wala namang malinaw na organisasyon, walang transparency. Paano walang transparency? At nangongolekta sila ng sensitibong personal information bago pumirma. Sagot ni VP, abang. Unang-una, hindi si VP ang nag-organize niyan. Bakit i-endorso ni VP? Yes, Joey, yan po ang post ni Maharlika. Tingnan natin kung sasagutin ka ni VP. Diyos ko po naman. Ang tanong, bakit kailangan mag-endorso ni VP? This is the initiative of the Filipino people. Si VP, nag-participate siya dito sa movement na to. So she doesn't see anything wrong with it. So ano pang kailangan ni Maharlika? So ngayon yung sinasabi ni Maharlika na yung company ID number, walang company ID number. Ay, ikaw Maharlika, bobo ka, tanga kang puta ka. Diyos ko. Wala ka kasing bobo, Maharlika. Putak ka ng putak, di mo naman alam ang sinasabi mo, putang ina mo ka. Sige, o pagkatapos ngayon, dahil minura-mura kayo ngayon, titirahin nyo na naman si Just Egan. Ganyan kayo eh, ganyan ang cycle ninyo. Wala kayong kasing bobobo, wala kasi kayong tanga, mga salot kayo sa Duterte base. Ayun. So kung hindi mo naiintindihan ang Philippine issued ID, okay? Aba sabihin mo, bakit passport? Kailangan pa. Ayan. Naban ako sa TikTok. Naban ako sa TikTok. Ay, nawala. Naputol. Naban ako sa TikTok. Ayan. Hindi kinaya ni TikTok yung pagmumura ko kay Maharlika. Naban ako.